Good morning po. Ngayon po ay 4:30 ng umaga dito sa aming bahay. March 19, 2024. Martes po ngayon. At ito po ang ating i-develop ngayong araw. Ito po yung gagawin nating garden. Yan, puputulan po natin itong gumamela at ito po'y tatamnan natin ng gulay, itong pwesto na ito. Tara, samahan nyo po ako. Atin munang tanggalin, putulin itong bougainvillea. Habang ating nililinis ay nais kong bigyan kayo ng inspirasyon. Kapag tayo po'y nakaisip ng maganda at tiyak nating maging maganda ang resulta nito, mabuting aksyonan mo na agad. Kasi kapag hindi natin inaksyonan, ay iba ang makakaisip nito at sasabihin mo kapag naging matagumpay yung taong gumawa ng isa sa iniisip mo, ay sabihin mo, sayang, naisip ko na yan, hindi ko lang ginawa. Sapagkat ang taong matagumpay, sangayon kay Napoleon Hill sa aklat ng Think and Grow Rich, ay yung mga taong mabilis umaksyon sa kanilang mga iniisip na mabuti. Katulad ni Thomas Alva Edison na inventor ng incandescent bulb. Paborito ko siya sapagkat napakagandang halimbawa niya. Nung dinesisyonan niyang mag-invento ng ilaw ay hindi siya nagpatinag. Ginawa niya agad ito. Subalit hindi naman niya nakuha agad. 10,000 higit na kamalian muna ang kanyang nagawa bago niya na-develop ito. Kaya napakabuti na simulan mo agad kasi hindi ka naman magkakamali kung hindi ka gagawa at hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Sa bawat pagkakamali na iyong ginagawa ay magtuturo sa iyo ito upang maging tama na yung iyong gagawin sa susunod. Kaya agahan mo agad. Sabi nga, daig ng maagap ang masipag, pero ang kasipagan ay kailangan din natin. Kaya kailangan maging maagap tayo at maging masipag tayo. Karamihan ng mga naghihirap ay dahil sila ay mga tamad. Mayroon namang lupang pwedeng pagtamnan, hindi tinatamnan. Yung iba nga na nasa syudad ay ginagawan ng paraan na magtanim sa may mga paso, lata, mga recycle para lang magkaroon ng gulay. Tayo pa kayang mga nasa probinsya o nasa bukid, katulad dito sa aming bakuran, ay medyo mapalad tayo at may pamana ang aking magulang na lupa na pwedeng pagtamnan habang tayo ay nakatira dito. Wala namang ibang magpapaganda nito kundi tayo mismo. Kaya mabuti na pagsikapan natin na gumawa agad. Yun lang, nabutas ko ang hose, kaya yan aking tinitingnan at susubukan nating ayusin ito. Ayan, binubutasan na po natin yung lupa at atin pong lalagyan ng goma ang pwesto na ito, itong hose na papunta sa ating tangke. Atin nga po itong lalagyan ng goma dahil nagkamali tayo. Niisip ko malayo pa at malalim pa yung hose papuntang tangke, pero yun na nga, nabutas na. Pero solusyon agad sa ating mga problema. Huwag tayong padadaig sa problema, huwag tayong panghinaan ng loob katulad ng nangyari sa akin ngayon. Actual na habang sinasabi ko na ang pagkakamali ay hindi maiwasan, nagkamali na nga, pero kasama po yan sa buhay natin. Ayusin po agad natin kapag may problema para maka-move on tayo at ipagpatuloy lang, kasi sa buhay naman ganyan lang. Nagkamali ka, ipagpapatuloy mo ang iyong buhay. At ito na nga po, natapos na nating lagyan ng goma ang hose at pwede na nating ipagpatuloy ang ating ginagawa. Yan na po yung ating mga pinutol na mga halaman dito sa garden din na ito, at imbes na yung mga halaman na yan ay tinabunan na natin ng lupa, may kasamang saging po yan para pampataba na po. At mamaya maya pag na-fix na po natin na ito, ay tatamnan po natin ng gulay.
Tara, samahan nyo po akong kumuha ng lupa na may ipa dito sa ilalim ng kalamansi, sapagkat marami pa po ditong matatabang lupa at atin pong itatabon dito sa atin pong ginagarden para siguradong mataba ang ating itatanim. At mamaya maya po tayo po'y magpupunla na ng pechay, at mamayang hapon pag malilim na ay tatamnan po din natin ng talong ang pwesto na ating dinidevelop ngayon. Ayan, may liwanag na po at 6:20 na po ng umaga. Atin na pong ipa-final ang lupa sa ibabaw ng atin pong mga dumi or mga basura na atin pong mga pinutol. At ito na po ang result. Nadiligan na po natin yan at pwede na nating tamnan. Magtatanim po tayo ng pechay dahil maganda po. Yan na po yung tubig na naipon sa tumutulo. Ito po ang ating pechay na ating itatanim at ipupunla po natin, at after 2 weeks ay atin po siyang itatransplant. Ang target po natin ay araw-araw tayo magpunla ng pechay or every other day, sapagkat target po natin na araw-araw ay may ma-harvest po tayo. Malapit na po tayong makapag-harvest, at yan na nga po, nakapagpunla na po tayo. At ito na po yung ating mga naunang pechay. Iba-ibang batch po yan. Yan, makikita nyo po, halo-halo po ang ating mga tanim. May kamatis po, yan, kamatis po yan, may pechay at may mga upo, ayan po, at may pakwan pa, sapagkat gusto po natin na marami po tayong iba't ibang halamang ma-harvest. Pati lata po ng gatas ay ating ginagamit para ma-maximize po natin ang ating space. Ganun din po maka-recycle po tayo. Yan na po ang mga pechay natin. Ang pakwan, malaki na po. Kalabasa, ayan, malalaki na po. Ito naman po yung ating mga patula, may bunga na po siya. Nakakatuwa po na may bunga ng ating patola. At ito naman po ang iba-iba pa nating mga halaman. May pipino po dyan, may kalabasa, may pakwan, yan, pakwan po yan, at katabi po ng pipino, ito po kalabasa po naman yan, at patola, para iba't iba po ang maani po natin. Ang ating balag po na ito ay medyo ayos na, pero aayusin pa rin natin. Kaya nga po mayroon po tayong kawayan na naka-ready na po. Ayan. At dito po tayo sa bandang harap ng Barugante, ang restaurant sa taas ng punong mangga. Ito po ang kalabasa. Yan, nire-ready ko na rin po ang balag nila. Yan, magaganda po ang simula ng ating kalabasa. Ito yung magiging third batch ng ating tanim na kalabasa. At mayroon po rin akong fourth batch kagabi na itinanim. At dito nga po, mapapansin nyo po, yan ang ating mga dinidevelop. At ito na po yung mga nauna nating mga tanim. At sa baba po ay mayroon pong papaya at talong. Yan po. Para sa taas naman po ay may okra. At ganun din po ang pakwan. At mayroon nga pong sitaw sana ito, kaso lang nagkamatayan yung iba. At mapalad din tayo sapagkat itong ating kalamansi ay tuloy-tuloy ang bunga. Hindi na po natin kailangang bumili ng kalamansi sapagkat marami na pong bunga ito. Sinisikap lang po natin itong madiligan at least once a week, mga 7 timba. Ito naman po yung ating kalabasa. Tumubo lamang po ito noon nung atin pong inayos itong flower box. Dating puro mga ornamental plants o mga namumulaklak lang ng mga halaman, pero naisip ko dahil sayang ang panahong nagdidilig na mata lamang ang nakikinabang, ay sabi ko magtatanim na po tayo. At ito na nga po, ang ating dating basurahan ay ginawa ko ng taniman din. Yan, sapagkat itong basurahan na ito, dito ko nilagay yung mga flower box dati ng mga halaman natin, ng mga nasa flower box, pero atin na pong tatamnan ito. At ito nga rin po yung ating mga tanim. Yan, dating mga halamang namumulaklak lang dito, ngayon ay may kalabasa, may pakwan, at
tuloy-tuloy nga po nagtatanim po tayo. Ito nga po yung mga bagong punla natin na hindi po kadyos, kundi pechay, at meron din pong radish yan. At tuloy-tuloy lang, sunod-sunod, para tuloy-tuloy din ang ating aanihin. Ito naman po ang ating pinag-iipunan ng mga basura, ng mga nabubulok, at dito tayo kumukuha ng atin pong pinampapataba sa ating mga ginagawang garden. At tuloy-tuloy yan, may pipino pa rin, at itong upo po, napakaganda ng kanyang tubo. Mataba kasi yung ating lupang ginamit. Yan, kaya talagang kapaki-pakinabang ang ating pwesto. At habang tatagal po ito, ako po'y naniniwala na madidevelop natin, sapagkat pinaplano po natin kung ano yung iniisip natin na plano ay isinasakatuparan natin. Minsan nga lang may nababago, depende nga po sa ating nakikita. Kaya mabuting simulan agad. Ang maipapayo ko sa inyo na nanonood, simulan nyo na agad kung may plano kayo, sapagkat walang ibang magpapaganda ng inyong bakuran kundi kayo mismo. Salamat po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel mo to. Hanggang sa muli. Bye-bye!